Magandang gabi po sa inyong lahat. It's me, Pastor Alex, and I'm just welcoming you to our Tagalog service here at Family Christian Fellowship, Daly City Church of the Nazarene. What we want to do tonight is give God our undivided attention and just listen in and hone into His words. Tonight we have a wonderful speaker, my dad, and I know that he's going to bless you with the word tonight. So for us Tagalog speaking, just Filipinos, just let this be a safe place for you to engage with God and hear His voice. But thank you for joining us and worshiping with us. And I pray that you would have a blessed time in His presence. But let me pray for us as we enter into His presence. Heavenly Father, we come before you and we ask that your anointing be upon the service tonight. So I pray that you keep us attentive and keep us, Lord, focused on your will and your purpose and plan for our lives. So Lord, we submit to you. In Jesus' name we pray. Amen. Magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Langit ang aming nadarama. Purihin ka, Panginoon. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo at kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yong maihambi. Ang awit ko iyong dinggin. Minsan pa, kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, ang kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yong maihahambi. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, ang kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yong maihahambi. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yo'y maihahambi. Ang awit ko iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yo'y maihahambi. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yo maihahambi. Ang awit ko iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain.
mahal po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, langit ang aming nadarama, Panginoon, kapag kami, Lord God, ay patuloy na nagpupuri sa inyo, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Sabihin mo, ikaw lamang. Lamang pupurihin pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing. Church, ang awit purihin po natin ang Panginoon. Sabihin mo, ikaw lamang. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Magpakailanman, Lord. Dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing. Ang awit mo ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord God, Lord, napakasarap, Panginoon, na manatili sa inyong presensya, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. Lord, I pray, Panginoon, na palagi mo kaming samahan, Panginoon. Palagi mo kaming punuin, Panginoon, ng inyong presensya, Lord. Lord, nasan man kami naroroon, Lord God, ay samahan mo kami. Yes, Gawin mo kaming biyaya, gawin mo kaming pagpapala, Lord God, sa mga tao, Lord God, na hindi ka kilala, Lord. Lord, I pray, Panginoon, na baguhin mo kami, Lord God, ng tulad ng kung sino ka, Lord. Lord, we just want to honor your name, to honor your presence, Lord God. We believe, Lord God, that you are here with us tonight, Panginoon, at may gagawin ka, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, Panginoon. Lord God, sinasamba ka namin, Lord God, ikaw ang tunay na Diyos, ang karapat-dapat, Lord God, ng papuri, the highest praise. Amen. Hallelujah. Lord God, you have the highest authority, Lord God. That's why you are worthy, Lord God, of our praises, so God. Yes. Lord, maraming salamat. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Jesus. We worship you, we glorify your name tonight. Come on, church, let's continue to worship the Lord. Nasaan ka man naroroon, huwag kang mahiya na pumasok ka sa throne ng Panginoon sa gabing ito. Dahil kapag sinabi mo, Jesus, the most powerful name, pupunta siya sa bahay mo. At papagalingin ka, palalakasin ka, ibibless ka. Amen? Naniniwala po ba kayo sa ganun sa Panginoon na may gagawin siya sa gabing ito? Amen. Hallelujah. Let's sing this song at kantahin po natin mula sa ating puso. Amen. I-declare mo na ang Panginoon ang tunay na Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong ministry, to our church. Siya ang tunay na Diyos. And He is worthy of our praise. He is worthy of our thanksgiving. Amen? Amen. Purihin po natin siya sa gabing ito. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan.
kantahin po natin sa Panginoon. Lord, pupurihin kita. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Yung kalawatian mo, hatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Minsan pa po, kantahin po natin sa Panginoon. Lord, wala kang katulad. Ika'y karapat-dapat, ikaw ay tapat sa aming buhay, Panginoon. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin, Panginoon, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, Lord God. Lord, isisigaw namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Hallelujah, Lord God. Lord, nasan man kami naroroon, Panginoon, patuloy mo kaming sinasamahan, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang maghari sa aming buhay. Lord, hallelujah. Lord, palakasin mo kami, gabayan mo kami, Panginoon, pagpalain mo kami, Panginoon. Lord, inaalay namin ang matamis na papuri at matamis sa pasasalamat, Panginoon, sa inyo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayong gabi po, tatalakayin po natin ang paano magdasal sa ating Ama. No? Napakahalaga po nito sapagkat ano ba mga effective ways? What are the effective ways to approach Him? But yung iba nasasagot, yung iba hindi. So prayer is a very important thing sa buhay ng sa ating buhay, no? Sa buhay Kristiyano. Manalangin po tayo, Ama naming nasa langit, in the name that is above all names, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po'y dumudulog sa inyo, Lord, na alam po ninyo lahat ang pangangailangan ng inyong mga anak. So, naniniwala po kami na mahal na mahal mo po kami at sasagutin mo po ang aming panalangin. Sapagkat ito'y panalangin po namin sa dugo at pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, let me
call your attention in the book of Psalm, no? Sa Psalm 91, sabi niya po rito, verse 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin, look at this, siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya, ako'y sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Verse 16, sabi niya, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Tingnan po natin mabuti mga kapatid. No? Sabi po ng Panginoon sa Psalm 91 verse 14, sapagkat kanyang inilagak ang pag-ibig sa akin. Inilagak natin ang pag-ibig sa kanya. Subalit pag tinignan mo ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, walang tao na matuwid. Lahat kayo hindi matuwid, sabi niya. Walang tao nahahanap sa Diyos in the Romans 3:10. Walang hahanap sa iyo. So, tapos sabi niya, ilalagak niya ang pag-ibig. So, nangangahulugan, paano natin muna mailalagak ang pag-ibig natin sa Diyos? No? Sabi nga niya, wala ang matuwid eh. So, paano mo yung mailalagak? So, kinakailangan, bubuhayin ka muna niya. Kinakailangan yung patay nating espiritu na walang kaugnayan sa Diyos ay mabuhay muna niya. Kasi, hindi mo pwedeng buhayin ang sarili mo. Bakit? Patay ka eh. Ang patay, hindi niya pwedeng buhayin ang sarili niya patay. So, nangangahulugan, ang bubuhay sa patay nating espiritu na walang koneksyon sa Diyos ay ang banal na Espiritu Santo mismo. Diba? Tingnan natin po sa Hebreo. No? Hebrews chapter 10. Sabi niya po rito, verse 22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Balik na naman sa puso. Na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Si masamang budhi, tapos ngayon magiging dalisay. Ang maari lamang pong gumawa noon mga kapatid ay ang banal na Espiritu Santo, ang pangatlong persona ng Diyos. Bakit po? Kasi po titingnan mo ang plano ng Ama. No? Pag tinignan mo ang plano ng Diyos, ang Diyos Ama, pumili ng ayaw marinig ng mga tao po ito, no? Pero ang katotohanan po mga kapatid, ang Diyos Ama, before He created everything, ito yung mga pipiliin ko. Pero itong pipiliin kong grupong ito, marami ito, hindi magkakamali ito. He's a perfect God. So since a perfect God, magkakamali ito, kinakailangan, bago ka pumunta sa Kanya, wala kang kasalanan, di ba? Hindi naman maaring wala kang kasalanan kasi sabi niya, He's a just God, He's a perfect God. So, ang pupunta sa Kanya, perfect na tao rin, di po ba mga kapatid? Hindi tayo perfecto nga eh. So, ang ginawa niya, yung Ama, pumili ng tao, papaano yung taong grupong to, na alam niya magkakamali yan sa habang buhay ng buhay nila, pero mahal na mahal niya yan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. The second person of the Trinity, ang Panginoong Jesus. Ibinigay niya upang mamatay para sa kanila yung Diyos anak, Diyos na makapangyarihan, naging tao. So, nung naging tao po siya, nabuhay po siya rito as a person, as a man, 100% God, 100% man, na wala pong kasalanan. Okay po mga kapatid? Wala siyang kasalanan. At yung perfect niyang buhay, yung perpektong pamumuhay ng Panginoong Jesus, yun po ang inilagay, imputed, inilagak sa, ang sabi po rito, masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. So nangangahulugan yung masamang budhi, pinili ng Diyos, gumawa ang paraan ng Diyos kasi nga walang makakalapit sa Kanya kung hindi ka holy, no? So gumawa siya ng paraan para makalapit itong grupong ito. Yung elect niya. So binigay niya yung kanyang anak. So yung kabutihan ng anak niya, yung perfect life niya, ibinihis sa mga anak niya. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:21,
He who had no sin, yung mga walang kasalanan, yung walang kasalanan, he who had no sin has been made a sin offering for us. Siya ay naging offering para sa atin, ang Panginoong Jesus, upang tayong mga makasalanan ay maging righteousness ng Diyos. So ang ibig po pong sabihin mga kapatid, nung righteousness ng Diyos, sa mata ng Diyos po, 2 Corinthians 5:21, pag tinignan ka ng Ama, magpipray ka kinalang wala kang kasalanan. Pag tinignan ka ng Ama, 2 Corinthians 5:21, ulitin natin to sa ating puso no? He who had no sin has been made a sin offering for us, so that we sinners will have the righteousness of God. Pag pinag-aralan po ninyo yung righteousness of God, pag tinignan ka ng Ama, perfect ka. Paano ka naging perfect? Sabi nga niya rito, masamang budi. Sapagkat yung kabutihan ng Diyos, yung perfectness ng anak ng Diyos, the perfect life of our Lord and Savior Jesus Christ, ibinihis po sa atin yun, mga kapatid. So pag nakita ng Ama, hindi po tayo nakikita ng Diyos Ama. Ang nakikita niya, yung anak niya, no? Mga kapatid, yung anak po niya ang nakikita niya. Kaya yung pagdignan mo sa Psalm 91, ang Biblia po palagi, kinakailangan mag-interweave ang salita ng Diyos. Sabi niya rito, sapagkat niyang inilagak ang kanyang pag-ibig. So ngayon, mailalagak na natin ang pag-ibig natin sa Diyos sapagkat naninirahan na siya sa puso natin. No? Ang banal na Espiritu Santo, ang pangatlong persona, ang maninirahan sa atin. Sabi nga niya sa John 3:6. Kayong mga ina, mga anak kayo, subalit kayo ipapanganak ko. Siya mismo ang bumuhay sa patay nating espiritu. Siya po ang naglinis sa masama nating budi. Sabi niya sa verse 20, Romans 10:23, sabi niya rito, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat ang nangako, siya po yung nangako. Na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, alam mo, napakaganda po nito mga kapatid kasi even yung pagtitipon natin ay mahalaga sa Diyos. Ano? Sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Mga kapatid, ang napakahalaga po ng prayer kasi po, lahat po tayo, there will come a time na talagang we really, ang sabi po rito sa Biblia, let me just qualify things, ano? So nagkakaintindihan na po tayo na righteousness po ng Diyos ang nasa atin, hindi yung righteousness natin. Sabi niya rito, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya ka naging righteous, hindi sa ginagawa mo. Sapagkat sabi ng Biblia, no one is righteous, not even one. Kaya ka naging righteous sapagkat ang righteousness, ang perfectness ng buhay ng Panginoong Jesus ay ibinalot niya sa atin. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid, no? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya po tayo naging righteous mga kapatid, dahilan sa Kanya, kaya wala po tayong ipagmamalaki. No, kasi wala po tayong righteousness It is the righteousness of the Son of God. He who had no sin has been made a sin offering for us, so we sinners becomes the righteousness of God. So pag nakita ko, perfect ito, may ginawa ka ba? Wala. Sapagkat yun po ang disenyo ng Ama. No, kasi wala kang magagawa. Sabi nga niya, your righteousness is just as filthy rag. Sabi pa nga niya sa ibang rendition, sa Isaiah, sabi niya, mas mabaho pa yan sa menstrual rag. So, kaya po pag nagpipray po tayo mga kapatid, alalahanin po natin, hindi po sa ating kakayanan. Kundi, bagkos, inuudyok po tayo ng pangatlong persona ng banal na Espiritu Santo para ipag-pray po ang isang ganito, no? Para effective po natin, na wala po tayong kuning gloria sa Kanya, hindi natin mababawasan. Actually nga po mga kapatid, no? There are three important things na nangyari sa buhay namin. Ang unang-una yung biyanan ko, nasa Denmark, si Nanay Erlinda. Mamamatay na yun. Para kami, actually patay. Tinawagan si Cora, nung kanyang kapatid.
Kami mga bata pa sa panalangin, para kami mga on fire talaga. Teka muna, bubuhayin niya ng Diyos. Papunta, dadalhin na si Nanay Linda sa morgue. But we were there literally casting out the spirit of death. Panginoon, buhayin mo po ang Nanay Linda. Dadalhin na siya sa morgue. You can ask Cora, you can ask Rosemary, dadalhin na siya sa morgue. In fact, Nanay, by the grace and mercy of God, after that incident, bumalik siya rito sa Amerika. Doon sa Denmark, dadali na sa morgue. Binuhay siya ng Diyos para dito at nabuhay siya rito for more than 15 years, no? After that incident. Tapos yung nanay ko, mga kapatid, ang nanay ko mamamatay na talaga. Literally mamamatay na. Tunawagan ko yung mga kapatiran. Sabi ko, well, pumunta kayo rito para hindi natin ipagpipray ang nanay ko. We will praise God kasi pagagalingin niya ang nanay ko. Sabi nga niya rito, yung kinakailangan, yung pananampalataya mo sa Kanya, no? Hindi ka kinakailangan mag-waver. Gusto ng Diyos, hindi ka pabali-balibi ko. Parang, kaya mo bang gawin tuloy o hindi? Hindi. So, by the grace and mercy of God, mamamatay na nga ang nanay ko eh. She was literally dying in Kaiser Giri. From South City, inilipat siya sa Kaiser Giri. So sabi ko, Lord, kailangan ko pang nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, nung umaga pa nga kasi si Cora at saka siya nasa South City. Sunday yun. Sabi ko na, magpipreach lang ako. Pero nung pinilipat siya after my preaching, nandun na po siya sa Kaiser Giri. Ka-intubate na siya. Pero nakakarinig pa rin po siya, mga kapatid. Sabi ko, no. So tinawag ko ang mga kapatiran, Monday. So Sunday yon, Monday. Sabi ko, punta po kayo rito, let's praise our God. Because siya po ang Diyos na nagbigay ng buhay. Siya po ang Diyos na kukuha ng buhay. At siya po ang Diyos na, sabi niya rito nga sa Psalm 91 verse 16, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Bubusugin kita. So ano nangangahulugan, mga kapatid? May pangako ang Diyos sa bawat anak niya. Kinakailan, sabi nga niya sa Biblia, remind me of my promises. You go to Him, not of your righteousness. Wala po tayong righteousness, mga kapatid. Wala. Nabubuhay po tayo rito sa biyaya ng Diyos. At napakapalad po natin, especially in this time of pandemic, no? So that evening po, pupunta po kami. We just went there and literally like, talagang we went to God and we thank God for healing. And sure enough, by the grace and mercy of God, from ICU, naka-intubate ang nanay ko, all of a sudden, after 2 days, nasa recovery room po siya. After that, wala pang 1 linggo, pinauwi na siya. Kala namin titira siya sa amin, at least kasama niya si Cora, mayroong mag-aalaga sa kanya. Hindi na, nag-drive back siya home. So ganun po yung pangatlong insidente po namin, ang asawa ko po, mamamatay na po 5 years ago. Literally, stage 4 cancer. Sino po makakaligtas sa stage 4 cancer? Ang anak niya, pastor. Yung kanyang asawa, pastor. Mga anak niya, ministro. Sabi ko, Lord, teka muna. Ba't mo kukunin ng aking asawa? Kinakailangan po, ito po ang aming panalangin. You see, ang napakaganda po sa ating Ama, nakikinig po siya sa ating dalangin. No, lahat po ng hinanaing, lahat po ng sakit ng loob, lahat po ng pangangailangan, alam po ng Ama natin, mga kapatid. Alam po niya kung ano ang iniisip po natin. Kaya napakahalaga po yung ating stand sa buhay. Ano bang stand mo sa buhay na anak ng Diyos? Di ba, nung 2 Sundays ago, I talked about, number 1, pinili ka ng Diyos. Okay? Number 2, kaya ka pinilang ng Diyos para i-represent mo yung prinsipyo ng Diyos, hindi yung prinsipyo ng demonyo. Number 3, at pag ginawa mo yon, i-bless ka niya, kapatid. He will abundantly bless. Yun po ang pangalan niya, with long life, I will satisfy you. Binuhay niya yung biyanang ko. Yung nanay ko, pinagalan niya miraculously. Yung asawa ko, buhay pa. Ang nanay ko, 80, na siya, mag-87 na. Okay? My wife, it's almost more than 5 years na. 5 years na ngayon, buhay pa by the grace and mercy of God. So, lahat po nito, grasya ng Diyos. Ngayon po, we are in a pandemic, no? And as God's children, kailangan pong ibawat isa sa atin upang ipagdasal ang mga kapitbahay natin, ang mga mahal natin sa buhay,
At ipapakita po ng Diyos na nakikinig po siya sa kanyang mga pinili. Amen? Ito po, tingnan po natin dito. So, the prayer of a righteous man availeth much. Sabi niya rito, kaya ka righteous because of Him. Ang sabi pa nga po rito sa Proverbs 15:8, sabi niya, the prayer of the upright pleases Him. In God's eyes po mga kapatid, sa mata po ng Diyos, we are perfect. No? Alam natin tayo perfecto. Kung talagang honest ka, alam mo hindi ka perfect. Pero sinasabi niya, the prayer of the upright pleases Him. Remember, natatandaan po natin si Daniel, no, in the lion's den, Daniel 6:11. Nakita po natin, leon po yun mga kapatid. You see, nakatingin po ang Diyos sa atin po mga kapatid. Sabi niya po nga paririto, sa Exodus 16:11, yung natakatan natin, the God's chosen people, from Moses' right standing with God, nakinig ang Diyos. Narinig po natin si Hannah, no? The barren Hannah's steadfast, humble prayer, nakinig ang Diyos. The Apostle Paul's prayer even caused the earth to shake, Acts 16:25-26. So, clearly, the passionate prayer of God's righteous children can accomplish much. Numbers 11:2, no? So, nangangahulugan, wag po natin ipagwalang bahala ang pananampalataya. Bakit po? It accomplished much, mga kapatid. Marami pong magagawa ang panganalangin ng kanyang mga anak, no? Kasi po, makakalaman, anak ka ba talaga ng Diyos? Tingnan mo yung stand mo sa Diyos. Kung maka-Diyos ba o maka-demonyo. Lalong-lalo na itong nangyayari sa Amerika ngayon, mga kapatid. Hindi mo alam kung sinong Kristiyano. May walalaman mong Kristiyano sa bawat stand ng bawat anak niya. Tignan natin sa Numbers 11:2, sabi niya, at ang bayan ay humibik kay Moses, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon, at ang apoy ay namatay. Nakikinig talaga po ang Diyos, mga kapatid. So the prayer of a righteous man availeth much, number one. So an effective prayer. So alam po natin, we pray, ito po I always pray by the blood of Jesus Christ and in His name. Bakit po? Ba't ka nagpipray by the blood of Jesus Christ? Napakahalaga po na when we talk about the blood of Jesus Christ, alam po ng mga demonyo yun, nanginginig po sila sa atin because the blood of the Lord Jesus Christ covers us from all sin. Amen? And there's power in the name of our God. Ito pa po mga kapatid, tingnan po ba natin. Tayo po mga anak ng Diyos, may confidence. 1 John, tingnan po natin sa mga kapatid. We have the confidence, sabi po rito sa Biblia, we have the confidence in approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us. May confidence po talaga kasi po, pag nag-pray ka, ang prayer mo hindi makasarili. Kinakailangan palaging in line sa will ng Ama, sa will ng Diyos, mga kapatid. Kasi minsan, palagi na lang ang nakakatuwa po mga kapatid, alam ng Diyos ang bawat puso natin. Alam niya kung maramot ka. At alam niya kung maramot ka, sinong pakikinggan niya? Papakinggan niya muna yung hindi maramot. Correct? Hello? So, tignan po natin may mga ano po yung mga balakid sa hindi pagsagot ng Diyos. Sabi niya rito, tingnan natin. In the book of James 4, verse 3. Tingnan po natin. 4 verse 3. Sabi niya rito, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayaan. Sabi niya, yun po, very self-serving po yung prayer request natin. Ibig pong sabihin, kasi karamihan po minsan meron po kaming kakilala, This person, literally, ang pangarap po niya, makapunta silang pamilya sa Amerika.
Oh, it's like, oh, okay, it's like going to America is heaven. Tatawagin niya for months bago sila umalis. Tatawagin niya yung mga member niya. Oh, pag fasting po na niyo ang pagpunta po namin sa Amerika. Okay, doon po. Pakikinggan man. By the grace and mercy of God, nakarating po rito. Maganda ang trabaho ng kanyang asawa. Hindi ko nasasabihin para malalaman yung itong ano eh. So, ibig sabihin, maganda yung trabaho ng asawa, binless sila. Yung isa naman, instead na magpasalamat sa Diyos, nagselos siya sa asawa niya kasi mas malaki ang kita niya nung asawa niya. So because of that, may topak yung isa nating, hindi natin alam kung kapatid natin, pero may topak yung asawa niya, nag-aas siya ng prayer, fasting, for so long, dinala sila ng Diyos dito, napakaganda ng trabaho ng asawa niya, in the tune of 6,000 or more a month, ang income, bigla na lang, from 10,000 pesos, 15,000 pesos to $6,000 a month. Magandang buhay nila. Pero sinapian ng topak yung isa. Sabi niya, teka mo na, ayoko na nangyayari. Ito na nagselo siya. Sapagkat selfish yung ano niya, para lang sa pansarili niya. So inapektuhan niya yung buong pamilya niya sa kanyang kasakiman. Well, sa kanyang selfishness. Ano ba mga selfishness, mga kapatid, no? Sabi po ng Biblia, pag inanswer mo yung prayers ng mga taong walang magawa, no, yung mga nangangailangan, pakikinggan ka ng Diyos. Na minsan tayo, may nangangailangan tayo, kaya po tayo binigyan ng mata at ng karunungan upang makita natin kung may pangangailangan yung kapatid natin. Ito mga American Christians, kayo mga American Christians, wala kayong problema. Lahat, by the grace and mercy of God, napakaganda ng lugar nyo, nandito kayo sa Bay Area, ang lalaki ng kita nyo. Pero may mga kapatid po tayo sa Pilipinas, mas nangangailangan, lalo na po itong pandemic, mga kapatid. Walang income po since March 15, April 15, May, June, July, August, si Septyembre na po, mga kapatid. Marami po tayong mga kapatid sa Pilipinas ang nagugutom. Kaya kung nakikinig po kayo mga kapatid, nagpe-pray po yung mga yon upang sila ay magkaroon ng saklolo. So tayo naman po dito mga kapatid na nasa Amerika, alam po natin may kakakayanan po tayo. Huwag po nating para kang walang naririnig. You try to, wala. Pag nag-pray ka sa Diyos, maririnig ka ba ng Diyos? Of course not. See, magiging obstacle po yung kasi may nagpe-pray na nangangailangan at alam mo naman, may posting sa Facebook, may posting sa private messenger mo, may posting sa text mo, para kang walang nakikita. See, mga kapatid, the secret of an effective prayer is to answer the prayers of those people in need. And I guarantee you, my brothers, my sisters, God will hear our prayers. Alam po na, very challenging po, especially sa Philippines sapagkat ang dami pong challenges, lalo na po ngayon. And it's also a place I firmly believe that God wants us to look into, no? Especially tayo pong nandito sa States, maraming blessing sa inyo ang Diyos in the area of finances na kinakailangan ngayon po mga kapatid, marami nangangailangan tayong mga kapatiran ng tulong. Pag binuksan mo po yung palad mo kapatid, sacrificially you give to them. Sa tingin mo kapatid, hindi ka pakikinggan ng Diyos. You see, wrong motive, yung mga nagpipray na pag sinagot mo po yun, actually yun ang sikreto, maghanap ka ng kapatid mo na nangangailangan yun ng i-bless mo. Amen? Ito pa sikreto. I'm not preaching this because pastor is my son, no? Pero ang pastor niyo, may pangangailangan yan. Kung gusto mong malapit sa Ama, magsipsip ka sa pastor. Hello? Literally. Kailangan niya hindi. He is the person na katabi palagi. Kaya siya inassign dyan ng Diyos, diyan ka magsip-sip, okay? Ano bang pangangailangan mo? Ano bang gagawin mo? Yung hindi ka na kinakailangan magbubulag. Kasi tayo nagbubulag-bulagan, hindi naman tayo bulag We're not blind leading the blind. Binuksan na po ng Diyos ang ating mga mata. Amen? So kung gusto mong effective ang prayer mo,
yung pangangailangan ng pastor mo, maging sip-sip ka sa pastor mo, ipagtanggol mo ang pastor mo, ipag-pray mo palagi ang pastor mo. Amen? Palagi mo siyang idulog sa Diyos. And I guarantee you, my brothers, my sisters, gagawa ang Diyos ng paraan upang i-bless ka niya. Amen? Malam mo, sinusubukan ka lang yan. Palagi kang nagbubulag-bulagan. Palagi kang nagbibingi-bingihan. Amen? So ngayon po, huwag po kayo magbingi-bingihan. Kasi napakahalaga po ng prayer, no? That's where God, it's the most effective, it's the most powerful ministry that He has given us. Effective pong prayer. So, kinakailangan, tignan mo yung pangangailangan ng pastor mo. Amen po ba? Hello? Yun ang palagi mong tignan. Napakahalaga yun. Kasi sabi ng Diyos, kayong mga kasama ko, paano mo ko mamahalin? Sabi niya, paano ka magpe-pray sa akin? Kung yung katabi mo, may pangangailangan yung pastor mo, hindi mo nakikita, hello, amen? So, tingnan po natin. Kasi, prayer is very important. We want our prayers to be effective. Looking back, tinitignan ko yung 3 babae sa buhay ko, nanay ko, biyanan ko, asawa ko, and these are literally miracles in our faces. Maliban po dun sa mga miracles on others na pinagpipray po natin. And God has moved mightily, mga kapatid. God listens to our prayer. You can literally go to the throne room of God by the blood of Jesus Christ and in His name and cry out, Lord, ito po ang aking prayer, Lord, pakisagot naman po. Sasabihin naman ng Diyos, okay, anak, alam mo ba yung pinagpipray ng kapatid mo na nangangailangan, pwede ba ikaw maging sagot sa prayer niya? Amen? When you are an answered prayer to a prayer request, matutuwa ang Diyos doon, mga kapatid. Sabi pa nga pagbibigay nga lang ng tubig, may reward. Kaya ikaw pa yung magiging answer ng prayer niya. Amen? At napakasimple lang po. Literal, napakasimple. Kinakailangan lamang po, makita natin ang mission field, no? God has opened up a very big mission field, especially in the Philippines. Actually po, gusto ko pong i-request kay Pastor Alex na ang San Francisco po, after this pandemic, siguro, we have to establish that church again. Yung ibang churches natin dito sa Bay Area, we have to go there and offer it unto the Lord. So mga kapatid, napakahalaga po na makita po natin yung mga barrier, tanggalin po natin. Ayoko na pong ibanggitin na napakarami po kasi, no? Yung sinasabi ko kanina, yung turning a deaf ear to the cry of the poor, Proverbs 21:13, no? If you turn a deaf ear to the cries of the poor, ang ear ng Diyos, hindi ka rin maririnig. Amen? Yung worshiping idols, lalong ayaw ng Diyos yun. Kaya nga po sa bayan namin, we have a house, we bought a big mansion in Fillmore, and literally, we have like sacks and sacks of idols that we have to literally burn, even the house on Faralones. Ano lang po yun, hindi po yan Diyos, no? Diyos yan, galit dyan ang Diyos. Nakalagay po yun sa salita niya, ayaw po niya yun. Proverbs 1:24-28, tignan po natin ng konti. Proverbs 1:24. Sabi niya rito, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi na walang ang buo kong payo at hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagkat ang inyong takot ay dumarating. Sabi niya po rito, 28, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ayaw po ng Diyos ng kanyang anak pupunta sa mga kahuyan. Amen, mga kapatid? Gusto po ng Diyos, wag po ninyong yung deaf ear, wag kang magbingi-bingihan, wag kang magbulag-bulagan, mga kapatid. So, as we ponder upon prayer, no, napakahalaga po, mga kapatid, kasi po habang
Nandito po tayo sa mundo, especially in such a time as this. Alam po ba ninyo na you were brought by God at such a time as this, during pandemic, sapagkat may specific mission ka para sa Diyos. Mag-pray, hindi lang prayer yun, ang prayer po has to have an action, no? So pag nagpipray ka, Lord, ito po kailangan ko. Pag may nagpipray na pangangailangan, sagutin mo yung pangangailangan. At alam mo, gagawa ang Diyos para masagot mo yung pangangailangan. There has to be an action, mga kapatid. Hindi po tayo pinanganak 50 years ago or 100 years ago. O hindi po tayo pinanganak 10 years from now or 20. Nandito po tayo ngayon on this pandemic, at alam po ng Diyos may pandemic tayo ngayon. At inaasahan po ng Diyos na tayo mga anak niya, ipagmalaki po natin siya, mga kapatid. With great faith, ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Kinakailan palagi natin isauli yung sinabi na Isaiah, "Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creators of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching for His understanding," sabi ni Isaiah, Isaiah 40:28, no? He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increases their strength. Even the youth shall run and grow weary, and the young man shall utterly fall. Sabi niya, but they that wait upon the Lord, yung word wait po yung kaba, yung para kayong tinwist ng Diyos, no? Para kang kaisa ng Diyos. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and faint not. Isipin mo, the Lord does not faint, and all of a sudden, ikaw, when you are entwined with God, you will not faint. And God needs you. Now, God needs you in this very hour, in this hour of pandemic, that we have to intercede and show the people around us that we have an alive, a powerful, a loving God. But we can tell our friends that we should not be afraid of telling our friends we have a God that hears our prayer. Amen? Let us pray. Ama namin, please answer our prayers. We pray for this nation. We pray for the officials of this nation. We pray for everybody, Lord God, the church, Lord God, our mission field, Lord, our families, our children, our grandchildren, our great-great-grandchildren, Lord, that you will protect us. We claim Psalm 91, and I decree and declare Psalm 91, 14-16. With long life, you will satisfy each and every one of us. Amen po ba, mga kapatid? God bless you. And we pray this in the mighty name of Jesus Christ and by His blood. Amen and amen. Well, praise the Lord. God is amazing, and He shared some amazing truth with us. Now, the important thing now is to apply what God has shared with you. Be obedient to what God has called us to do, and especially in prayer. Trust Him, talk to Him, listen to Him, seek Him in this season, and where you are right now, at home, you're sitting where you are, if you're in your car or you're at work, talk with Him, and He's going to hear you. And trust that He's going to answer. Believe in Him that He's going to move in a mighty way. Well, it's the end of our service. I just want to release us, and let's pray. Wherever you are, can you just lift your hands and receive the blessing of God? Heavenly Father, we come before you and we thank you, Lord God, for guiding us through your word. Thank you for speaking to our hearts. And I pray that you would anoint every single person that is watching right now. Would you anoint them, guide them, bless them, protect them? And if anyone is dealing with sickness, heal them. If anyone's dealing with troubles with their heart, God, would you bring comfort? I pray, let your peace be upon every home, every household. May your love abound. We thank you for your word tonight. We praise you and honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Should we lift our hands and repeat after me? All glory, all honor, all power, all praise, all worship belong to you, God. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you.
iyo, O Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa iyo, O Panginoon. Ikaw ang kailangan
We are a community committed to living in loving relationship with Jesus and you. We are Family Christian Fellowship, Daly City Church of the Nazarene.